So ito matrix algebra addition. So in a business analysis meeting, matrices are used to represent different financial scenarios. The matrix A represents the current quarter's revenue and expenses, millions of dollars for a company. And matrix B represent the projection for the next quarters. Kung ano siya, ang current nga current quarter sa company revenue expenses niya ang next para sa next quarter. So aron na po ang pilay Different ang ganun isang man kung represents din ang projection usually ang ako na ibon basta tanong sa projection isa-track man na mo para makita kung pilay kung mga difference sa kanang current ni mga kuan ka. ay nakakonsider ka ng current profit niya ba? Okay, sige. Sige, continue na lang. So pag-add aron makuha niya ang revenue o total expenses niya sa next quarter. So ato na siyang i-add. So 3 plus 5 equal 8. Negative 1 plus 2 may 1. So ay lagi pa. So 2 plus 3 is ano 5? 1 mo na? 5 mo na pa. Negative 3 Negative 3 mo naman dito. 1 magina Dito sa taas. Negative 3 man na sa Ay, wala. Isang ko dahil. So, Isang ko dahil. So, negative 1. So, 4 plus 6. So, 10. So, ay, ang represent naman sa company is ang first variable sa matrices ang x sub 1 o y sub 1. So, ang total revenue niya is ang marami siya. $8 million. So, ang total expenses niya is $1 million. So, para makuha niya ang profit sa next para ma-generate niya para maibawaan niya kung pila na-generate nga profit sa next quarter is ato na siyang i-minus ang tanay. So, 8 plus 1 ay minus 1 equals 7. So, $7 million ang net profit. ang expected nga ma-generate next quarter. Quarter lang, $7 million. Sa kanang ang projection, sa matrix B ang projection. Sir. Sa next quarter na. Okay. Sige.